Hi guys, in this video, I'm going to teach you how to use Claude AI for beginners. Tutulungan ko kayong ma-master ang pinakamalakas na AI sa planeta natin ngayon, si Claude AI. In this video, you're going to learn paano nyo ima-master ang AI na to at pagkatapos mong panoorin ng video na to, malamang magiging expert ka na rin sa paggamit kay Claude Chat, Cowork at Claude Code. At kung ready ka na maging AI expert, comment Claude Expert below para ma-receive nyo yung mga materials na need mo para sa video. Okay, let's get started. Hi guys, this is Chad Godoy and today tuturuan ko kayo paano gamitin itong pinakamalakas na AI tool sa planeta nating Earth, no? Si Claude Code. So si Claude Code po, para siyang ChatGPT, ano? Pero i-define muna natin ano ba talaga or para saan ba talaga siya. So, what is Claude AI? Claude is a highly capable AI assistant developed by Anthropic, no? Designed as a conversational partner, it excels at complex reasoning, coding, analyzing large datasets, and writing. It is powered by Anthropic's flagship family of models including Opus, Sonnet, Haiku, and uses ethical training principles. So, sa madaling salita guys, si Claude ay para ding si ChatGPT. Ibang kumpanya lang ang nag-develop sa kanya. Kadalasan ginagamit ito ng mga VAs, mga coders, at mga working professionals na kinakailangan ng AI help. So, yun yung Claude AI. Okay? Okay. So, si Claude AI daw po ay may 3 levels, 3 level po ng paano mo siya gagamitin. Si chat, si cowork, at si code, no? Chat, cowork, and code. So, in this video, tuturuan ko kayo kung paano to ginagamit itong tatlong to. So, simulan natin kay chat, no? Let's start with chat. Pero, yun nga, bago ang lahat, pag-usapan muna natin paano mo ba siya magagamit. So, si Claude, guys, ay downloadable po sa inyong mga computer. At 70 to 80% ng task ay kinakailangan na gamitin niyo siya using your desktop or your computer, no, sa computer nyo. So, kailangan i-download nyo siya. So, whether you are Mac, OS, or your Windows, mada-download mo siya, no? And then, yung pag-usapan din natin po na yung capability nyo, paano nyo siya magagamit. So, may mga features si Claude na kailangan po ng bayad. And yung Claude Chat, magagamit nyo siya for free, no? Yung Claude Chat. Pero yung Claude Cowork and Claude Code, kailangan po kayo po ay pro user. Pag hindi po kayo pro user at di kayo nagbibayad ng $17 per month, hindi nyo po magagamit yung Claude Cowork and Code. So ano ba yon? Ito po yung Claude Cowork and Code, which is dito dito tayo pa ulit-ulit na mag-work ngayong araw na to. So 70 to 80% hindi nyo magagamit pag hindi kayo paying user. So ganun po talaga. Pasensya na po. Hindi po ako si Claude. No? Huwag niyo po akong patayin. Don't kill the messenger. So, let's define muna po ano po yung tatlong level na to bago tayo magsimula para mas madali po nating maintindihan, no? Lalo na po pag may mga beginner na nanonood kasi pag nag-start tayo mag-work mamaya, baka po masira yung ulo nyo. Okay. Yan. Nag-prepare na po ako dito ng simple presentation kung paano natin maiintindihan yung tatlong levels. Yung Claude Chat, yung Claude Cowork, at si Claude Code, no? Para sa mga nahihirapan pong umintindi, sa ngayon, okay lang po yan. Pwede nyo naman pong ulit-ulitin yung video para mas maintindihan nyo. At talagang, relatable po talaga na mahirap po talaga maintindihan lahat ng bagay sa simula. Sa lahat naman po ng bagay yon. Okay? So, okay, unahin natin si Claude Chat. Si Claude Chat po ay ginagamit for quick tasks and projects, no? Your AI companion for thinking and writing and learning. Ito po ay best para sa lahat na walang AI skills, no? Walang AI or technical skills. So, pwede yung mami mo, yung aso nyo, yung pusa nyo, or kung ano yung mga pet sa bahay, pwede pong gamitin yung Claude Chat. So, ask questions and answers, professional managing files, apps, and repetitive workflows, write, edit, and summarize text, analyze image and documents, search the web in real time, try it when you want. So, draft an email, explain a concept, plan a trip, or just have a smart conversation. So, yun yung Claude Chat. Yung Claude Cowork naman po,
Ito yung ginagamit ng pro user, no? Kailangan pro user kayo, ano? Ulitin natin, $17 per month po yun. Actually, sulit na po yun, no? Pag ginamit nyo siya. Kailangan nyo po magbayad, no? Best for professionals, managing files, apps, and repetitive workflows, yung mga paulit-ulit yung ginagawa sa trabaho. The best para sa inyo to, lalo na pag VA na kayo. So, automate tasks across the desktop, organize files, process and files at scale, work with apps like Finder, Explorer, batch, rename, move, and sort files, no coding required. So, hindi rin kailangan ng coding dito, no? Medyo may pagka-little techy lang, pero i-explain natin yan mamaya. Ito ay i-try mo to kapag gusto mo mag-organize ng libu-libong or 100 ng mga files mo, extract info from documents, manage repetitive tasks on your computer, at so on and so forth. Kasi marami po talagang gamit itong Claude Cowork. So si level 3 naman po is si Claude Code. Ito po yung pinaka-favorite ko, no? Hindi po ito palaman sa tinapay, ah. Si Claude Code po is your AI pair programmer in the terminal. Ito po ay nakapaloob sa iyong computer, no? Matalino po itong si Claude Code kasi level 3 nga eh, no? Matalino, sobrang talino, napaka-ewan alien talino na, level 3. Best for developers and engineers writing or reviewing code. Best daw po siya sa mga coders, web developers, app developers. Pero I don't really believe on that. Kasi guys, VA lang ako pero natutunan ko siyang gawin at sobrang useful siya para sa akin. And I believe, no, yung Claude Code po is really best for mga users na talaga. Hindi mo kailangan maging coders. Kasi kung ikaw, marami kang trabaho at gusto mong pasimplihin yung trabaho, the best sa'yo si Claude Code. No? Kasi mapapasimple makakagawa ka ng mga application. At yun yung hindi kayang gawin ng mga developers. Sila at marunong lang mag-develop. Ikaw, alam mo na yung ide-develop mo. Paano pa kung marunong ka nang mag-develop, di ba? So, yun yung paniniwala ko dyan. Try it when you want to build a feature, squash bugs, understand legacy code, or automate your dev workflow. Pero in other words, i-try mo to, sobrang galing nito guys pag natutunan nyo mag-develop ng app. No, nakatulong na to sa company ko, nakatulong to sa productivity ko, at makakatulong pa to sa future ko. Yumaman. So, joke lang. Let's go back sa Claude. Okay guys, pag-usapan na natin yung isang paano natin gagamitin tong tatlong to, no? So kailangan ngayon guys na-install niyo na to sa desktop niyo, no? Bago tayo magsimula, i-install niyo muna po ito sa desktop niyo para wag na po tayong maguluhan doon. So bago ang lahat, explain ko sa inyo tong word na to or na-explain ko na ba? Pero ulitin natin. Si Haiku po, ginagamit siya ito. Tingin kayo dito guys, dito sa drop down na to, no? Bago kayo gumamit ng Claude, tignan nyo tong drop down na to. Ito ay ginagamit, no? Iba't iba ang gamit nitong tatlo to, si Haiku, si Sonnet, si Opus. Si Haiku, ginagamit mo lang to pag may mga simple kang tanong or may mga simple kang gustong malaman. Si Sonnet, ginagamit yan for everyday tasks, no? Mostly ito yung ginagamit ko sa pang-araw-araw. Si Opus, di ko to masyadong ginagamit kasi ubos lagi yung token ko dito kasi ito, matalino mag-isip pero mahal ang bayad sa token. So, ito yung ginagamit ko si Sonnet 4.6, no? So, depende sa paggamit nyo, depende dun sa language model na gagamitin nyo. Okay? Okay tayo dun? Okay. Let's start. So, let's start muna kay chat, no? Gawa tayo ng mga simple tasks na pwede natin gawin kay chat. Pero, unahin muna natin dahil si Claude lagi kong ginagamit for script writing or for script of my blogs, yun yung una nating gawin, no? So, ayan, projects. So, yan. So, sa chat po, may natawag tayong project. Kapag may mga simple ka lang tanong, pwede na po yung new chat na pipindutin mo. Pero kapag meron kang gagawing project, magsusulat ka, pwede mo nang gawin yung project, no? So, ayan. Gamitin natin. So, ipapakita ko sa inyo guys yung paano ko siya ginagamit for script writing, no? Yan. Kunyari, wala pa kayong project, click nyo lang po yung new project. What are you working on? What are you trying to achieve? So, yan. Pero, papakita ko sa inyo yung existing na, pero medyo tayong mabilis, no? Itong project na ino-open ko ngayon is, ito yung ginagamit ko para magsulat ako ng script for my vlog, no? Kunyari, how to be a virtual assistant for beginners. Yan yung topic ng vlog ko. At ito po yung output na gusto ko, no? Kasi yan, tatanungin kasi kanya, pag gumawa ka, description ng output, title, no? So, ang description ko,
create a YouTube script for a work from home channel on how to become a virtual assistant without experience. So, yan yung gagawin ko. Yan yung pinaka-title niya at ito po yung pinaka-goal ko na lalabas. Kung mapapansin nyo, on the right side, pwede kayong magbigay ng instructions kung paano niya gagawin yung trabaho. Pero mamaya pag-uusapan natin yan sa pangalawa kasi bibigyan ko kayo ng idea kung paano nyo gagawin din tong panggawa ng script. Or if you are a vlogger, for example, if yung client nyo vlogger, for example lang kasi marami talagang gamit tong Claude Coworker. Magsimula muna tayo sa paano natin siya gagamitin for script writing ba, no? Actual usage. So sa files naman po, dito pwede kayong mag-upload, no, or mag-connect ng mga bagay na na-research no na makakatulong dun sa vlog na gagawin nyo, yung vlog topic, no? Kung meron kayong mga research about how to be a virtual assistant for beginners, i-compile nyo or i-drag drop nyo dito, no? Kung meron kayong na-research sa internet, paano ba? Para matulungan nyo, para mas makatulong siya gumawa ng script for your vlog, no? So, yun yung gamit niya. And then, you're going to put a prompt, no? Yung instruction, mamaya papatulo ko paano gamitin yan, no? Doon sa another namang script writing format. So, click natin to. Ayan, no? I analyze your channel profile and write the outline to match Chad Godoy's authentic channel. Wait, nandito pala. Mali. Ayan, yung prompt, no? Ayan. So, meron na tayong goal, no, kanina. Meron tayong output na kailangan. Meron tayong research. Ngayon, yung proper prompting, no? So, yung prompt ko dito, kunyari, sinabi ko sa kanya, I'm a YouTube scriptwriter for a channel that features how to work from home as a virtual assistant. The tone of my scripts are casual, friendly, and straightforward. There's strong elements of being proud working from home. My goal is to teach Filipinos, especially the beginners that comes from every walks of life, and I'm a very emotional but gives a little bit flair of humor whenever I talk to my audience. Ang goal ko is I want to write a script outline for a video topic called How to be a Virtual Assistant with No Experience. I want this video to detail what is a virtual assistant and its purpose. So, yun yung gusto kong mangyari ngayon. So, sinabi ko rin yung angle. The angle I want to present this information is how other people experience in their current jobs can be used as a stepping stone to this career. So, yun yung prompt ko, di ba? So, ginawa ko na yan. Ayan, ang ginawa niya, binigyan niya ako ng outline. Nakita nyo? So, binigyan niya na ako ng outline kung paano niya daw gagawin yung script. So, sinend ko then, sinabihan ko siya ng, okay, using this outline, kindly write this blog topic. So, ito yung outline niya, guys, no? Complete breakdown of what a VA is, deep dives into transferable skills, powerful angle you wanted, blah, 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 blah. So, kung ano yung sinabi ko dito, sinunod niya ako. And then, nung sinulat niya na yung outline nung script ko, nakikita nyo dito, okay, using the outline, kindly write this blog topic. So, isulat mo na. So, sinulat niya na, yan, kunyari ito. Perfect. I've rewritten the entire video script to match Chad Godoy's authentic voice. Here's what makes it true to your channel. O yan. Tapos binigyan niya na ako ng script, no? O yan. So, yan. Mapapansin nyo, how to be a virtual assistant with no experience, full video script, Chad Godoy style. So, nakita nyo yung yung sense. Madali mo magagawa yung trabaho mo pag gagamit ka ng AI. So, ginagamit ko siya for scripting, ginagamit ko siya for image design, at sobrang dami niyang gamit, guys. No, ito lang muna yung isang pinakita ko sa inyo, pero gagamitin natin siya ngayon sa napakaraming paraan. Pero iisa-isahin natin. And this is going to be a very long video. So, please stay tuned po. So, ayan, meron ka ng script, no? Ang ginamit natin dito, guys, is yung Claude Chat, no? So, meron pang ulit na way in order for you to write a script, no? So, for example, Chad Godoy Vlog Script Writer, ito yung isang ginawa kong project. Dito naman, kakaiba yung way na ginamit ko siya, pero same goal lang. So, Chad Godoy Vlog Scriptwriter. Use Claude to maximize what I'm going to do with my vlog, Chad Godoy, like ideas, keyword optimization, and other stuff. Pero ngayon, sa pangalawang pagkakataon, meron na akong instruction. Iba naman yung way na ginawa ko dito, no? So, dito, nilagay ko yung instruction. You're an excellent scriptwriter. Your job is to write scripts for Chad Godoy's YouTube channel.
Some sample scripts written for my blog are already uploaded. You might find it useful when you write copy that match my channel's voice. Here is a summary of Chad Godoy's YouTube vlog that you can use in order for you to understand it deeply. So, mapapansin nyo, yung pagsiset ng instruction, kailangan detail siya. No? Kailangan sabihin nyo kung ano siya, ano yung dapat niyang gawin, para yun yung susundin niya. No? At sinabi ko dyan, in-upload ko na yung ibang mga script ko coming from my past vlog para maintindihan niya yung boses ko, which is in-upload ko siya as files. So, nakita niyo yung importance ng paggamit ng files kasi yung files, guys, dan siya humuhugot kung ano yung detalye na gagawin niya dun sa vlog. So, kailangan pag-isipan nyo kung ano yung ilalagay nyo dyan sa file. So, kung mapapansin nyo rin, hindi lang to panggawa ng script. Pwede nyo gawin almost all your projects here, no? Almost all. Pero, iibahin nyo lang yung instruction kung ano yung gusto nyong ipagawa sa kanya. No? Kagaya nito, script writer. So, ayan, editing a new blog. Ito, kunyari itong script na to. Ayan, ito guys. So, nakita nyo dito, hi, I need to improve my script for my next vlog. So, gamit itong project na to, gamit itong project na to, nagsulat ako ng script sa notebook ko at humingi ako ng tulong sa kanya, no? Humingi ako ng tulong sa kanya para i-edit yung vlog ko. So, okay guys, so ayan, nag-load na siya. So, ito naman yung part na humingi ako ng tulong para dun i-edit yung script ng vlog ko. So, kung mapapansin nyo dito, sinabi ko sa kanya, hi, I need to improve my script for my next vlog. Can you help me? My plan is to have 8-minute vlog for this. So, ang nakalagay dyan, what can you think I can add to this or make it more detailed or what part to add more? Ang title ng vlog is I made an app using Claude Code. So, guys, for today's video, so sinulat ko yung vlog ko dito na sinulat ko by hand sa notebook ko. Kumbaga, pinaste ko ulit lang dito. So, ang ginagawa ko, sinabi ko, tulungan mo ako para maging detalyado tong vlog ko. So, ang ginawa niya, ayan, nagbigay siya ng here's your improved script, breakdown of what I added and why you understand the structure. So, kung mapapansin nyo dito, on the right side, ayan, naglo-load lang siya, guys. In-improve niya yung script ko. Yan, script. How I made an app using Claude Code with zero coding experience. So, mapapansin nyo, sobrang helpful talaga niya kasi yung simple na idea ko na sinulat ko sa notebook, ginawa niya ng structure. Yung hook, yung story, no, what is Claude Code. So, ginawa niya talaga na sobrang detalyado yung simpleng idea ko na gusto kong i-vlog. So, malaki talaga yung tulong na nahihahatid sa akin ni Claude Code. And thinking na chat pa lang tayo, guys, maraming gamit to, no? So, gamitin naman natin siya sa ibang bagay, si Claude Chat. So, for example, gagamitin natin siya for analyzing our finances, no? Kunyari, meron akong na-prepare na Investa Fund dividend analysis. So, meron akong mga document dito. I want to understand the performance of my mutual funds and give me a data projection of what is happening to my investment. Like, how much dividends I receive or will receive in the future. So, gagawa tayo ng personal project para i-analyze. The requested project was not found. Okay lang. Kakagawa pa lang nito Loko talaga to Tingnan natin. Finance. Ayan. So, gagawin natin, nasa chat tayo, guys, Nasa chat pa lang tayo. Nasa chat pa lang tayo ngayon. So, ang gagawin natin, i-upload natin ngayon, no, yung mga files na kailangan nating i-analyze, no? Kasi syempre, yan, ito. Upload tayo ng wallet history. Yan. Upload natin yung mga Excel files. So, pwede kayo, guys, mag-upload ng kahit anong information dito. Like yung mga Excel files, yung mga kinakailangan nyo para ma-achieve to. So, yan.
I've uploaded, pwede rin kayo magbigay pala ng instructions. You are an excellent, excellent finance advisor and and data analyzer. Ayan. Your job is to help me analyze my investments and returns. Please do your best to give me data so that I can easily understand my Investa fund or mutual fund investments. Yan. Bigyan lang natin siya ng konting instruction. Tapos dito naman sa session, I've uploaded my mutual fund wallet history. Please analyze and give me information. Ayan. So, nagbigay na tayo ng instructions and then in-upload na natin. So, bahala na siyang i-load kung ano ba yung gusto niyang isipin. And then, we work on that. No? Kumbaga, doon na tayo magsimula. Kasi pwede naman natin siyang kausapin sa susunod na prompt eh. Diba? So, sa ngayon, binabasa niya yung file na in-upload natin. So, ang ginagawa niya ngayon, ina-analyze niya yung wallet history ng ating mutual fund. No? Ginagamit natin siya ngayon para mag-analyze ng data, guys. Ayan, now I have everything I need. Ayan, ina-analyze niya na yung data, no? So, binigyan natin siya ng data na ina-analyze niya doon sa ating mutual fund. So, yan daw yung total cash in natin, yung total invested, yung total dividends, yung wallet balance, at yung dividend yield na kinita. Ayan, counting your pesos. Tallying dividends and deposits. Ayan, nag-iisip daw siya, oh. Building your investment dashboard. Counting your pesos. So, yan. Yan na. Dividend growth over time. Ayan. Monthly cash in versus invested. So, yung December daw, nag-invest tayo ng 5,000, tapos dineploy natin yung 5,000, yung nag-cash in tayo. So, January, cash in din tayo ng around 4,000, dineploy din natin ng 4,900 plus. So, February, nag-cash in tayo ng 10,000, nag-deploy tayo ng 5,000. Tapos, yung March, yung isa sa pinakamalaki na nag-cash in tayo, 29,000, then 24,000 yung dineploy natin. So, yan. Total dividends daw na na-earn natin is 372. And then, yung pinakamalaki na dito, makikita nyo rin yung payout, no? Average payout. Kung sino yung pinakamalaking magbigay, ito si MTPHGM4, 24. Pero ito yung pinakamalaki na na-receive natin, si 8 Tram, kasi siya yata yung una nating binili. No? Kaya siya yung nauna na lumalaki. Pero yan yung total. So, binibigyan niya tayo ng overall picture. You put in 72,952 daw yung cash in and deployed 67,263 into investment. No? So, yan, ina-understand niya din kung yung apat na funds na nilagay natin. So, yan na yung investment natin. So, madali siya. Pwede mo siyang gamitin, guys, na pang-analyze ng data. So, ito yung isang purpose niya, no? So, another. So, bago tayo pumunta doon sa susunod si Cowork, magbigay pa tayo ng isang gamit ni Claude Chat na para mas mapadali niyo yung buhay nyo. Okay. For example, CEO ka na magbabakasyon ka sa Tagaytay, no? So, I want you to help me find hotel near in Tagaytay. Please find hotels and include their ratings, reviews, amenities, and prices. Put them on a spreadsheet so I can
analyze further. Ayan guys, nakapag-load na siya. So, pinost ko muna yung video kasi ang tagal niya mag-load. Ayan, kung mapapansin nyo, sa left side, no? Ayan, i-ano natin. Sa left side, mapapansin nyo dito yung mga hotel na na-research ni Claude Code. Ay, ni Claude Chat pala. Ni Claude Chat. So, ayan, pwede nyo siyang gamitin na pang-research ng mga hotels. Kunyari, magbabakasyon kayo, you're planning for a trip, no, pwede niyo siyang tanungin ng mga hotel doon sa baka sa bakasyonan na pupuntahan nyo. So, pwede niyo siyang tanungin yung mga star rating, yung Google rating, number of reviews, price range, para magkaroon na kayo ng idea kung ano yung gagamitin nyo or ano yung pag-i-stayan yung hotel. So, marami talaga siyang gamit guys sa lahat ng kahit anong research. Pwede mo siyang panggawa ng images for your projects, no? So, si Claude Chat po, sobrang helpful niya. So, yan yung level 1, no? Yan yung level 1. Level 1 pa lang po tayo. Ito, level 1, di ba? So, ngayon, punta naman tayo dun sa Claude Cowork, which is yung level 2. So, ulit natin, si Claude Cowork po is best for professionals, managing files, apps, and repetitive workflows, no? Doon siya magaling sa paulit-ulit na trabaho para sa mga professionals na nagtatrabaho like as virtual assistants, no? Yun yung pinaka-forte niya ni Claude Cowork, no? So puntahan naman natin si Claude Cowork. So uulitin natin guys, si Claude Cowork po hindi nyo po ito magagamit kapag hindi po kayo pro user, no? Ayan, ito, Claude Cowork, Claude Code. Hindi nyo ito magagamit pag hindi po kayo pro user. So, kailangan nyo pong magbayad, no? $17 per month po yung bayad para magamit nyo po yung Claude Cowork. Okay. So, simulan na natin. Makikita nyo dito, si Claude Cowork, yun yung nasa right side po ni Claude Chat. Makikita nyo dito, meron siyang tinatawag nating customize, no? So, ayan, no, pares lang naman, halos pares sila. May project. So, may schedule ako. Oy, keep awake. Meron kang dito sa left sa baba yung customize. So, meron siya diyang mga tinatawag nating skills and connectors. So, ano ba yon? Yung skills, guys, ito yung mga minsan ay kailangan mong gamitin, depende sa paano mo siya gagamitin, no? Yung skills ay mga skills na deeply learned na dyan kay Claude Code, na kapag gagawa ka ng images, gagamitin mo. Pag susulat ka ng script, like ito, vlog script writer skill, nilearn niya na yan. So, itatype mo lang yung vlog script writer, gagawin niya na yung task based doon sa paano niya na-learn yung skill. So, mamaya pag-uusapan natin yan. Meron din tinatawag na connectors, no? Yung connectors, guys, pwede mo dito i-connect yung mga different application na ginagamit mo. Kagaya po ni Canva, kagaya ni Gmail, ni Google Calendar, ni Google Drive at si Notion, no? Depende kung ano yung mga application na sa tingin mong ginagamit mo. Pero yan lang muna yung kinonect ko kasi yan lang yung madalas kong ginagamit, no? And then also, may tinatawag din po tayong plugins, no? Ano ba yung plugins? Yung plugins po is a collection of skills, no? Kunyari, productivity plugin, meron siyang mga skills, no? Memory management, start, task management, update, at yung mga pwede mong i-connect, no? Yung productivity, yan, si Notion nakakonect na sa akin. Si Google Calendar, si Gmail nakakonect na sa akin. So, under productivity, maraming kang skills na pwede mong gamitin. So, sa marketing din, no, may mga skills din na panggawa like draft a content, content creation, email sequence, performance report, SEO audit, campaign plan, brand review. So, meron na siyang built-in plugins na pwede mong gamitin para hindi ka na masyadong mag-isip. And then, yung customer support, skills and connectors. So, yung skills na customer support naman for drop response, customer research, ticket triage, and customer escalation. So, depende sa kung ano yung role mo sa buhay, yung plugin na i-install mo. So, dito, browse mo siya. Kunyari, add plugin. Pindutin mo yung plus, makikita mo dyan, browse plugins. Naglo-load siya. So, yan yung sinasabi natin, no?
Sa plugin, yung plugin marami siya. May productivity, may marketing, may design, may customer support, may engineering, may data, finance, operations, sales. So, depende sa ano yung ginagalawan mo sa buhay. Depende rin yung plugin na kailangan mong i-install, na pwede mong i-install para mapadali yung buhay mo. So, mamaya pag-uusapan natin yan, paano ba natin ginagawa yan. So, simulan na natin paano siya gamitin, no? Okay, kunyari, gagawa tayo ng task. Kanina, no? Kanina, nagsulat tayo ng vlog. Ngayon, iisipin natin, paulit-ulit ko bang gagawin yung vlog na yon? Kumbaga, syempre ginagamit, lalahanin mo muna, paano mo ba ginagamit si Cowork? Ginagamit mo si Cowork dahil meron kang madalas na ginagawa. No? Meron kang madalas na ginagawa, kaya mo siya ginagamit. So, kanina may ginawa tayo, di ba? Yung pagsusulat, yung writing a script for my YouTube channel. So, ngayon naman, i-import natin dito yon kasi sa tingin ko, palagi ko yung gagawin. No? Palagi ko yung ulit-ulitin ko yon. Paano kung ayaw ko na siyang ulit-ulitin? Paano kung merong mas madaling way? So, gagamitin natin si Cowork. So, pipindutin natin yung project. Actually, ginawa ko na siya. No? So, for the purpose of me repeating it, new project, inside Cowork new project, import, tapos, improving my portfolio project, hindi, blog script writer, hindi, yung isa, YouTube strategist, ito, yan, create. So yan, kung mapapansin nyo, ito ginawa na natin to kanina, na meron tayong instructions, no? Meron tayong mga prompt, may prompt tayo na ginawa, like, kung titignan nyo dito, meron tayong prompt, di ba? Yung how to be a virtual assistant. Meron tayong prompt dito, di ba? Ayan, meron tayong prompt, di ba? Yan, prompt. Pero pag nagpunta tayo sa Cowork, guys, etong project na to, yung how to be a virtual assistant, hindi na natin kailangan i-prompt kasi in-import na natin dito at alam niya na yung gagawin niya kasi ginawa na natin to doon sa Claude Chat. So ngayon na lang, bibigyan natin siya ng topic kung ano yung hinihingi nating outline like. So, kailangan pala sabihin natin na how to create me a script. So, nakalimutan ko yung prompt na yun. So, ngayon, naaalala niya pa rin kung ano yung sinulat natin kanina. No? 'Di ba? Kanina nagsulat tayo, nag-prompt tayo. Ito, hindi tayo nag-prompt. Pero, naaalala niya pa rin kung paano niya ginawa yung prompt na yon. Ano ba tayo? Di ba? Meron tayo like your Chad Godoy, your script writer, you're the one who's teaching people how to be a VA at yung character niya, no? Sino ba si Chad Godoy? Iyon, hindi natin kailangang sabihin sa kanya. Dahil meron tayong cowork, naiintindihan niya na dahil in-import natin yun galing doon. Dito, pwede natin siyang ulit-ulitin, no? So, yan, di ba? So, hindi natin siya tinuruan na magsulat ka ng outline, no? Ni-write niya na diretso yung YouTube script natin na hindi na tayo nagbibigay ng prompt masyado. So, ganun siya katalino, di ba? Yung Cowork. Isa lang yan sa gamit niya, no? Paano naman kung gusto nating mag-create ng Instagram post, no? Okay. Yan. Sulat natin. How to creating Insta quotes. Okay. Create Insta quotes. Instagram quotes in Canva. Okay. So, dahil nakakonect na yung Canva natin, pag niload niya yan, iisipin natin na kailangan lumabas dyan yung Canva design na. So, pangalawa na tayo, how to create an image in Canva. So, madalas to, di ba? Madalas tayong nagpapaulit-ulit pag gumagawa tayo ng image for our vlog, for Canva, for Facebook. Yan, tatanungin ka niya, what type of background you prefer? So, may mga gusto siyang tanong na sagutin mo kung base dun sa design. Pwede ka rin mag-upload, guys, ng branding mo dito, no, ng color palette, no. So, yan, mapapansin nyo dito, guys,
Di ba sa right side, yan, lumabas na yung connectors, di ba? Yun yung sinasabi natin kanina na kailangan nating i-connect, no? Kunyari, kailangan natin yung mga connectors na i-connect natin yung mga application dito. So, pag gusto mong ma-connect na application, pindutin mo lang to. Tapos, mag-browse ka. Ayan, makikita mo na yung mga application na pwede mong i-connect, yung Slack. Depende sa kung ano yung paano mo siya gagamitin. So, yung sa atin, nakakonect na yung Canva natin. So, kung mapapansin nyo, kasalukuyan siyang nagsusulat. Ayan, nakapag-generate na siya ng image. No? Nakapag-generate na siya ng image sa Canva. Dinidesign niya. Got 4 beautiful candidates. Let me show them to you. Ayan. So, medyo naglo-load lang siya. Bigyan lang natin siya ng time na, guys. Bigyan natin siya ng chance, no? Para mag-design para sa atin, gawin yung trabaho natin. Bigyan natin siya ng chance. Okay, for example, piliin natin to. So, pag pinindot nyo yan, lalabas yung open in Canva. Makikita nyo yung open in Canva. So, pag pinindot nyo yan, dediretso kayo sa Canva. Pag naka-open yung Canva nyo, So, yung sa akin, naka-open yung Canva ko. So, makapansin nyo dito, nag-create siya ng quotes base dun sa prompt natin. Ginawa niya yung design, no? And then, nandito na tayo sa Canva. Wala na tayo sa Claude. Kasi nakakonect siya, no? Nakakonect yung Claude natin dito, yung Canva sa Claude natin. So, madali natin siyang nagagawa, no? So, kung meron kang paulit-ulit na gusto mong i-design, may paulit-ulit ka na Facebook post, na Instagram, na thumbnail sa channel mo, pwede mo na siyang gawin sa co-work, no? And then, another thing pa doon is, pwede mo siyang i-learn as a skill, no? So, kunyari, utusan mo siya, kunyari, lagi mo tong gagawin, pwede kang mag-generate ng skill for this. So, can you please learn this as a skill that I can repetitively. Yan, nilelearn niya yung skill, guys. So, sinabi natin yung kanina, di ba? Yung skill dito sa customize, ito, create new skills, browse plugin. So, pwede rin pala na matutunan niya yung ano yung ginagawa natin, no? At gagawin niyang skill. Ayan. Great news, the workflow you just experienced is already a skill called Instagram Post Designer. That's exactly what I invoked at the start of the conversation to run the ask, generate, display, save flow. So you can repeat this anytime by just saying something like, design an Instagram post with this code. Make me an Instagram post about, I need an image for Instagram. So, bago ko to ginawa ko na siya kahapon na na-learn ko na yung skill. Pero nga, sabi niya na nasa loob na daw ng system yung skill at pwede na daw natin siyang gamitin. So, kailangan lang daw nating sabihin tong mga ganitong word, no, para gamitin uli yung skill. Kunyari, nasa new chat kayo, sabihin nyo lang, design an Instagram post with this quote. Just do it. Kunyari, just do it by Nike. Ngayon, alam niya na yung gagawin niya. No? Pag sinabi mo yung Instagram post, diretso siyang gagawa kay Canva. Dapat ganun yung mangyayari, no? Pwedeng hindi yung ganun. Ayan. Ayan, running a skill. No? Yan yung sasabi natin, guys. Yung context, makita nyo dito sa skills. Instagram post designer. So, yung inaral nating skill, dahil sinabi nating design ng Instagram post with this quote, na-identify niya na meron ng skill inside na pwede niyang ulit-ulitin. So, tatanungin niya na tayo, what visual style you look like? Bold and dramatic. Photo background. Ayan. So, pwede mo siyang turuan kung ano yung gusto mong gawin. Pwedeng, kunyari, sa kada gagawin niya, pwede mong ilagay yung branding mo, pwede mong ilagay yung logo mo, di ba? At tsaka kumbaga, pag nilagay mo na yung mga logo mo, tapos tsaka mo sabihin na learn this skill para every time nandun na yung logo mo. So, pwede mong gawin yon. Pero, yun nga, ito lang muna, no, para mabigyan kayo ng instruction kung paano nyo siya gagamitin. Yan, nagde-design siya. So, sabihin nyo lang daw, design an Instagram post with this quote. Alam niya na kung ano yung gagamitin niyang skill. Ayan, di ba? Just do it. O, nakapag-design na siya dyan. So, pag kinlik nyo yan, pupunta na siya sa Canva. Kasi nga,
Tawag doon kasi nga ganun yung pagkaka-learn niya dun sa skill, no? So, ano ba yung anong pagkakaiba ng chat at cowork? So, depende sa ano yung gamit mo. Si cowork, madali kang makakapag-connect ng mga application, makakapag-create ng paulit-ulit na task, no? At magagamit mo siya sa paulit-ulit na ginagawa mo sa trabaho mo. Kaya nga cowork, work, trabaho, di ba? Work, co-work, trabaho, paulit-ulit na trabaho. Para siyang VA mo sa gilid mo na pwede kang tulungan na gagawin mo sa VA task mo, no? Para kang VA na may VA sa gilid mo. Pwede mo siyang utusan. So, another thing with cowork is, yun nga, pwede mo siyang ulit-ulitin na, kunyari, magagamit po siya, paano naman sa customer service? Kunyari, mayroong customer service, no? Tingnan natin kung nandito na yun. Kunyari, create a new task. Or sa customer service naman, kunyari, mayroong customer service kang problema, customize, customer support, tapos merong customer issue, punta ka lang dito, no? Sa customize, customer support, meron nagrereklamo, drop a response to a customer issue, meron ka ng built-in, yan, drop response. Enter mo lang yan, enter mo lang yan, drop response. So, matutulungan ka na niya. Kunyari, may nag-email na customer, nagre-reklamo, di ba, madalas na ganun yun sa customer service. Dahil meron kang plug-in na customer support, madali mong magagawa yung trabaho mo. So, isa rin yun sa trabaho ni cowork. So, yan, nag-drop tayo ng response. Yun yung skill niya, di ba? Ito yung pinaka-skill niya, customer support skill. So, nag-work lang daw siya. Pagbigyan natin siya, guys. Bigyan natin siya ng chance. Ayan, what's the situation you need to respond to? Ayan. So, meron na ako dito kahapon. Isulat na lang natin yung same situation. No? Yan. Kasi ni-rehearse ko na to kahapon eh. Charot. Ayan. Customer issue. Email. Piliin mo lang kung ano yung saan nanggaling, sa email ba, support ticket chat. Para depende doon yung voice na gagamitin niya. So, draft it. Yan. Kunyari, meron tayong customer email. Ito yung reklamo. Given that I receive a brand new item in an unsatisfactory state, through no my fault of my own, I expect a prompt and full refund. As a consumer, it is my legal right to receive what I purchase in working condition. And if it does not occur, for my payment to be fully refunded. Yun yung reklamo ni customer. So, si Claude Cowork, nagsulat siya ng response, no? Ayan, yan daw yung response na pwede mong gamitin. Hi, thank you for reaching out and truly sorry about this. Receiving a new item that is in working condition is completely unacceptable. You're right, you're entitled to receive. I'd like to process a full refund for your order. To get this moving, I just need to confirm a couple of details on our end. So, ayan, no? Ito na, binibigyan ka na niya ng response. So, yung response na to, syempre hindi mo siya gagamitin all throughout, di ba? Kailangan mo siyang basahin. Depende doon sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Pero nga, hindi ka na masyadong mahihirapan. Paano mag-iisip? Kasi dati, di ba, mag-isip ka pa ng email kung anong isasagot mo. Ngayon, meron ka ng VA na tumutulong sa'yo on the side. No? Hindi mo na kailangan masyadong mag-isip ng maraming bagay-bagay. No? Napapadali yung trabaho mo. And also, isa pa rin gamit ni Cowork, no? Bago tayo pumunta kay Claude Code, maggawa pa tayo ng samples para mas maintindihan nyo. Okay, kanina, nag-analyze tayo ng pera, no? Nag-analyze tayo ng pera kanina, 'di ba? Import project, Instafund dividend analysis. Ayan. Ito yung project natin kanina, 'di ba? Yung kaperahan, no, yung kaperahan. Ayan. Pwede rin sa cowork na gagawin natin siya, no? Instafund ito yung on your computer. Ayan, tama. Investment fund. Ay, mali. Yan, tama siya. Empty folder. Wait lang. Choose a folder. Tignan natin yung desktop.
Ayan. Three sources, context. Ayan, ito. So, pwede natin ulitin yung kanina. Pero ang kagandahan dito guys, kasi kung iisipin nyo, yung use cases, yung Investafund Visual Fund natin, pwede siyang madagdagan every month, di ba? Pwedeng every month, meron tayong wallet history. At pwedeng every month, ang mangyayari is i-analyze natin paulit-ulit yung ating mutual fund, no? So, gamit yung cowork para hindi na natin ulit-ulitin, no, na gamitin yung Claude Chat, pwede natin siyang gawin sa Claude Cowork at i-embed dito yung mga folder kung saan natin ina-upload yung mga wallet history, di ba? Per month kasi yan eh. Wallet history December, January, February. So every month maglalagay tayo dito at every month pwede siyang gumawa ng monthly report, no? So una muna i-ask muna natin siya na gumawa ng ang monthly report. Can you please make me a monthly report for my mutual fund investments, analyzing my investment, and giving information for its performance. Yan. So, pwede mo siyang gawin dito sa cowork din para hindi ka na rin mahirapan na paulit-ulit ka. Yan. Thinking. So, what format you would like your monthly investment report in? PowerPoint. Pwede PowerPoint. Which month should this report cover? Last month, May, current month, January to March, December, December to current date. Yan. So, kasi hanggang May nung nag-start ako mag-invest nung December, ngayon May na, 'di ba? So, kaya ako sinabing December to May. So, ngayon ina-analyze niya yung data. So, ang kagandahan dito, guys, kunyari na-analyze niya na yung data. Pwede next month, maglalagay na lang ako ng another file doon sa folder ng InvestaFund sa desktop ko. Tapos, pwede natin siyang utusan na every month, can you please make every second week of the month, kunyari for example, every second week of the month, can you make me a monthly report? Ganon. O, di ba? Wait lang. Hayaan muna natin siya. Bigyan natin siya ng ng chance. Bigyan ng chance, guys. Okay, guys. So, natapos na daw yung report, no? Medyo natagalan siya, kaya nag-jump ako dito. Inintay ko talaga siya, guys. So, natapos na daw yung report. So, nakagawa siya ng slide 1 to 8, no? 8 slides dun na report. So, tingnan natin. So, ito daw yung report na portfolio performance report na ginawa niya. Mutual Fund and UETF Investment, December 2025 to 2026. So, mapapansin nyo dyan, meron tayong total invested na 82,272, cash in na 87,325, dividend income active in 6 months, no? 6 months investment natin. So, dito meron siyang projection, portfolio allocation, no? Ano ba yung mutual fund, ano ba yung UEITF, yung dividend income growth, ayan, and then dividend income by fund. So, ano ba yung pinakamalaki? Nagkaroon na rin siya ng chart, and then monthly transaction summary. So, pinakamalaking input natin is around May, cash in 25,000, no? Nung March nag-cash in tayo ng 28,000. So ito yung cash ins niya, then yung key insights. So mapapansin nyo guys, nakagawa na siya ng report. Pero paano naman kung gusto kong papalitan yung kulay? Kunyari hindi yan yung brand color ko. Pwede din kayong mag-upload, no? Can you please use this logo and its color palette, its color branding. Yan, color branding. May word ba na ganun? Color branding. For this report. And also, save this as artifact.
So, gusto ko pag gamitin niya yung kulay ko tsaka yung branding nung Boy Ipon kasi ah, brand talaga yan technically eh. Meron akong channel for Boy Ipon and gusto ko ipagamit sa kanya yung kulay, no? Nung nagusto ko. So, pwede mo siyang utusan guys. Kahit anong gawin mo, depende sa imagination mo, pwede mo utusan yung BA mo na si Cowork, no? 'Di ba? Kung dati ikaw lang yung inuutusan ng amo mo, ngayon meron ka ng BA na uutusan para sa sarili mo. Para mas marami kang magawa, 'di ba? Oh, simple lang. Basic, basic. So, Claude Cowork pa lang tayo. Meron pa tayong Claude Code. Sa mga naiinip, bookmark, save, balik na lang ulit. Ganun lang. So, ayan. The logo wasn't saved as a file. It came as an inline image. I extract the exact brand colors from the logo I can see and create a fully Boy Ipon branded version using navy green. Let me rebuild the deck and create the artifact simultaneously. Okay guys, so yan, nakita nyo, natapos na yung paggawa niya ng artifact. No? Yung artifact guys, parang ano lang siya, para siyang website na interactive, no? So, pwede nyong gamitin to for your report, no? Pero yun nga, hindi naman ako magre-report sa sarili ko. So, meron din siyang ginawa na PowerPoint, no? Ito yung PowerPoint na ginawa niya at nakita mo yung kulay, ginaya niya na yung kulay ni Boy Ipon kasi si Boy Ipon kulay green siya, 'di ba? Green, blue. Yan, ginamit niya na para pwede ko na siyang i-present sa mga subscribers ko sa aking pangalawang channel. So, guys, pwede mong gamitin si Claude Cowork para pag gumawa ng mga PowerPoints mo at mga report. And also, pwede mo rin siyang utusan na, can you please, dahil uulitin mo to next month, can you please run this again next month? Run this specific task next month, this performance report next month, next second week of the month of every month. Can you please run this specific task next second week of every month? I want the same report to be emailed to me every second week of the month. So, tignan natin kung paano siya magre-respond. Kasi, isa sa pwede niyang gawin is, pwede siyang mag-run ng specific task every month, di ba? Pwede mo rin siyang utusan na mag-email sa'yo, na i-email sa'yo tong report na to, no? So, tignan natin kung paano niya gagawin yon. Ngayon sabi niya, I set up the scheduled task right away. Let me first check your Gmail connection to understand how the email delivery will work. Yan, nakakonect naman yung Gmail natin dito guys. Good news, Gmail is connected. One thing to flag, the Gmail connector can create a draft but doesn't have a direct send capability to the scheduled task. Will drop a ready-to-send draft in your Gmail every second of the week. You just hit send. I make that clear in the task, setting it for the 10th of every month at 9 a.m. solidly in the second week every time. So, every time daw, mag-create siya ng email draft. So, okay na sa akin yun. No? Bigyan natin siya ng chance, guys. Di ba? So, ganun napapadali yung buhay natin pag ginagamit natin yung Claude Cowork. No? At ang susunod na po is yung, ayan, lumabas na dito, no? Portfolio report, pinned. So, magkakaroon siya ng schedule dapat dito, no? Meron siyang run tasks on a schedule or whenever you need them. So, magkikreate siya ng schedule. Yan, schedule. So, magkakaroon tayo ng isang schedule. Dapat, ayan, no? Boy Ipon Monthly Portfolio Report at 9 a.m. on day 10th of the month. Ayan. So, kung kailangan mo lang gawin, i-download yung wallet history mo, tapos ilagay mo doon sa folder kung saan mo siya ina-upload para iraran niya na yung report, no? Ganun siya ka-powerful, guys. Okay, for the third and final level 3,
which is yung Claude Code, no? Ito yung isa sa pinaka-techy na gagawin natin for today. Pero let's define muna ano ba yung Claude Code. Claude Code, your AI pair programmer in the terminal, no? Best for developers and engineers writing or reviewing code, no? Ito ginagamit to pang design ng app, pang design ng workflow, no? Pero the best po siya na magamit natin, no? Kung VA ka, para sa akin the best pa rin to. Okay guys, so gagawa na tayo ng application using Claude, no? Pero bago tayo gumawa ng application, um, intindihin muna natin kung paano natin maintindihan ng mas mabilis si Claude Code, no? Pero una sa lahat, dapat meron na kayong naka-install na VS Studio Code, no? Yung VS Studio Code. So, VS Studio Code po, ito po yung gagamitin natin para magamit po si Claude Code. Hindi natin gagamitin yung application na nasa desktop na kasi kung mapapansin nyo dito, merong Claude Chat, merong Claude Cowork, at merong Claude Code. Si Claude Code, di natin gagamitin dito sa app na to. Gagamit tayo ng Visual Studio Code or yung VS Visual Studio Code. No, kailangan mong i-install, no? Ito siya. Punta ka sa code.visualstudio.com. So, ito yung gagamitin natin na open source AI code editor para mas mabilis nating magawa yung application na gusto natin. Gagamit tayo ng application na to. So, pag na-install nyo na, lalabas to. So, Visual Studio Code. And then, tapos, i-install nyo si Claude Code. No? Yung gagamitin natin, no? Yung extension po na Claude Code. So, hanapin nyo lang, pag-install na kayo nito, hanapin nyo lang yung tinatawag natin na Claude Code for VS Code na extension. Pindutin nyo to, tapos lalabas to, or hanapin nyo tong Claude Code VS Code, tapos i-install nyo siya. Pag na-install nyo na siya, lalabas na dito si Claude. Ayan, sa right side, lalabas tong icon na to, na ibig sabihin na install nyo na siya. No? Kasi yan ang tutulong sa atin para magawa yung ano natin, tawag dito, yung ating application to. Itong icon na yan, 'di ba? Si Claude Code yung tutulong sa atin. So para mas maintindihan yung mabuti, is balik tayo dito. So, paano daw siya i-operate yung Claude Code? Kailangan mo ng agent at kailangan mo ng files. Yung files, merong yung workflow at tools. Si agent, siya yung nagtatanong ng plano, mag-a-ask ng questions, at mag-execute. Siya si Claude Code Agent, no? Itong icon na to, itong cartoon character na to, ito yung agent na sasabi ko. Yung files naman po, nandito yon, no? Gagawa tayo ng folder para doon sa mga files na gagamitin natin para sa project. Tubig muna. Okay, sorry, excuse me lang po. Naubo ako. So, eto na, no? Ito na yung interface na gagalawan nyo. So, balik tayo para mas madali nyo maintindihan. So, gagawa tayo ng structure, no? Dito lang tayo umuikot sa what framework, guys. Intindihin nyo to. What framework? Yung agent, no? Para ka nagluluto, no? Isipin nyo para lang kayo nagluluto ng nagbe-bake. Si Claude Code, siya yung chef. Yung workflow, yung recipe. At yung tools, yun yung ingredients. Para makagawa ka ng tinapay, kailangan mo ng tatlong yan. So, ini-explain ko lang sa inyo na lahat yan ay meron na tayo. Meron na tayong agent, yung chef, yung workflow, i-explain ko sa inyo yung susunod na part. So, ano ba yung workflow na sinasabi natin? Yung workflow is kailangan nyo maintindihan yung Claude.md. Yung Claude.md is also known as a markdown file na ito yung susundin ng chef para magawa niya, para ma-bake niya yung tinapay. Yun yung pinaka-recipe, no? Yung Claude.md, ito yung pinaka-recipe mo. So, ano ba yung Claude.md na yan? Yung Claude.md na yan is a file, no? Ganito siya, pwede siyang text document, guys. Pero dito, para lang mabasa natin siya. So, it's a file that explains what
what you want your agent will do. Ano ba yung gagawin niya every time na mayroon kang iuutos sa kanya. No? Ito yung Claude.md file na yon. So, huwag niyo nang problemahin to kasi pwede niyo tayong i-download dito sa video na to. Magbibigay tayo ng link para ma-download niyo yung Claude.md file para mas mapabilis yung buhay niyo. So, ito yung agent instructions, no? Ayan. Ito yung instruction natin doon sa agent. So, you're working inside the Watt framework, workflows, agents, and tools. This architecture separates concerns so that probabilistic AI handles reasoning well, deterministic goes blah, 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 blah. So, technically, ito lang yung instruction na ibibigay natin dito sa agent na to, si Claude Code. Okay? Yun lang yun, no? Si Markdown file, wag niyong problemahin yan kasi pwede ko yung ibigay sa inyo. Ito, Claude.md. So, ito yung ilalagay mo dito. Asan na yun? VS Code. Wala ako. Ito. Visual Studio Code. I-open mo lang yan. No? Gagawa ka muna ng bagong folder doon sa projects natin. Gawa muna tayo ng folder. Yan, gawa tayo ng folder na bago. For example, gagawa tayo ng expense tracker. Yan, expense tracker na application. Yan, meron tayong bagong folder, di ba? Yan. Sa umpisa, wala pang laman yan. No? Wala pang laman yan sa umpisa. So, wala ka pang Claude.md. So, di ba ang sabi natin kanina, kailangan natin ng Claude.md file. No? Pwede kang gumawa ng sarili mong Claude.md file. No? Magpagawa ka din kay Claude. No? Depende sa project na gagawin mo. Pwede mo yung iutos sa kanya. Pero in this video, diretso na dahil meron na tayong Claude.md file na na-design, paano siya mag-work as a system prompt kasi intindihin nyo mabuti, yung Claude.md file, system prompt siya eh. Yun yung babasahin nitong agent, ni Claude Code agent, sa tuwing may sasabihin ka sa kanya o iuutos ka sa kanya. No? Kunyari, ito ka, yung tao na to, itong nakasmile, may sasabihin ka kay Claude Code Agent dito sa orange. Itong si Claude Code Agent, ang gagawin niya muna, babasahin niya tong markdown file mo. Yung system prompt. Babasahin niya to. Itong mga message na to. Ito. Yan, babasahin niya muna yan. Bago siya gumawa ng aksyon at solusyon sa mga gusto mo. So, pag binasa niya to, makita mo yung arrow dito, agent processes with full content. Ipaprocess niya ngayon yung utos mo and Claude.md loads before every message. Okay? Pag may sinabi kang message, ilo-load niya si Orange agent mo, si Claude Code, ilo-load niya yung Claude.md file para malaman niya yung instruction paano siya magbe-behave, no? Paano siya magbe-behave. So, yun lang yun, in the most simplest manner. So, totoo lang, sobrang hirap ko to naintindihan dati eh. Kasi kung sino-sino yung mga fina-follow ko. Pero, dahil paulit-ulit ko na siyang ginagawa, ganun lang yung function niya. No, guys? So, ilalagay lang natin, kunyari, di ba, ito na yung Microsoft Visual Studio Code natin. Idadrag lang natin dito yung file na yon, no? Meron tayong file. Dadrag na natin dito yon, yung pre-made Claude Code MD file natin, yung Claude.md file natin, para meron na siyang behavior. No? Meron ng behavior tong Claude Code natin na pag binagbigay tayo ng instruction ngayon para gumawa ng application, hindi na siya maguguluhan kung anong gagawin niya. Meron siyang susundin na batas. Kumbaga sa atin may batas, meron siyang step-by-step na susundin. Which is ito, yung architecture ng Watt architecture. No? Natutunan ko to kay Nate. No? Meron siyang YouTube channel, doon ko siya natutunan. Hanapin nyo na lang siya. So, kunyari, gagawa tayo ng expense tracker. Tusan natin siya ngayon, di ba? Claude, I want to make an expense tracker to track my daily expenses. No? It's an app that will record everything I spend on a day-to-day basis. This application must have a capability to record my expense
and have its own memory. Diba? Yan. And can also have and can also analyze by virtue of graphs and suggest so that by virtue of graph so that I will know my expenses and where my money goes and leaks. Okay? So, yan, no? Right now, wala pa akong expense tracker, guys. Hindi ko pa to ginagawa. So, technically, we're going to create this no wala pa na hindi ko pa nagawa to from the past. So, titignan natin kung makakagawa tayo ng expense tracker. No, paano natin siya gagawin. Okay? So, yan. Enter nyo lang, tapos magra-run yan. No, magbabasa yan. Bigyan natin siya ng chance, guys. Bigyan natin siya ng chance magtrabaho. Ayan, nagbabasa siya. So, okay? So, ngayon, nag-aaral siya, no? Nung nagbigay tayo ng message, guys, para mas mabilis nyong maintindihan, wait lang, balik tayo dito. Nung nagbigay tayo ng prompt, di ba? Nagbigay tayo ng prompt ngayon, di ba? Nag-type tayo kung ano yung gusto natin gawin ng application to record our expense. Etong nakangiti na to, ikaw yon, nagbigay ka ng message. Etong Claude Code Agent, binasa niya yung claude.md file. Binasa niya muna yung claude.md file na in-upload natin. Ito, binasa niya to, yung in-upload natin dito, yung dinrag natin kanina. Binasa niya yan, no? Binasa niya yan as a system prompt na yun yung rule kung paano niya gagawin yung application. So ngayon, tinatanong niya tayo, no? Ayan. Tinatanong niya tayo, what type of, palaki natin, what type of interface do you want for the expense tracker? A CLI tool, fast and lightweight, runs in a terminal, graphs rendered as charts, desktop app, electronic taking turn, a native DAS window application, no browser needed. A full web application with a modern UI runs in your browser, best for rich visuals and graphs. So, ito yung recommended, no? Gusto ko yung web app. Ayan, pinili ko yung web app, guys. Yung web app, para siyang application na nagra-run sa mga Google Chrome, Safari, yung sa web. Sa web. Okay? Madali lang, di ba? Okay, pindutin mo yan. Punta tayo naman sa storage. Where should expense data be stored? Local file. Data stored in a local SQLite database on your machine. Fast, private, works offline. Google Sheets, both local and Google Sheets. Gusto ko local lang para hindi ka naman natin siya kailangang i-upload eh. So, sa local lang, dito lang sa computer natin siya i-save. So, currency, which currency do you primarily use? Philippine peso. Submit. Yan. So, nag-iisip siya ngayon, di ba? So, nakita niyo yung ginawa niya? Tinatanong niya tayo, no? Binigyan natin siya ng command, ngayon tinatanong niya tayo. Bakit? No? Bakit niya tayo tinatanong? Kasi nga ito, si Claude.md file na in-upload natin is naka-design na para tanungin niya tayo kung ano yung gusto natin. Actually, kaya naman ni Claude Code magtanong kahit walang Claude.md file. Tatanungin niya pa rin tayo. Pero dahil meron tayong Claude.md file na existing, yung Claude.md file is required niya tayong tanungin ng mas maayos na step by step. No? So, ganun lang yon. Ganun lang. Para in-explain ko lang sa inyo. So, eto, yes nyo lang yan. No? Allow this bash command. Yes lang kayo ng yes. Kasi hindi ko naman naiintindihan yung ginagawa niyang codes eh. Kayo ba naiintindihan yan? Actually, hindi ko yun naiintindihan. Wala akong naiintindihan sa ginagawa niya. Ang naiintindihan ko lang sa tuwing itatanungin niya ako. No? Yun lang yung naiintindihan ko. So, ngayon nagtatrabaho siya. Yan. So, guys, kahit anong application pwedeng gawin dito sa Claude Code. Kahit ano. So, bahala na kayo sa gusto nyong application na gawin. Pwede kayong maggawa ng mga expense tracker, portfolio tracker. Pwede kayong gumawa ng journal tracker. Yung kanina, yung nag-journal. Pwede kayong gumawa ng mga application, paggawa ng script, kagaya ng ginawa ko. So, whatever application na maisip mo, possible siyang magawa using Claude Code. So,
Huwag kayong mag-worry about codes, coding, developing, whatever. Kasi bahala na yung chef na mag-bake nung code na yon, 'di ba? Sabi nga natin dito, habang habang ginagawa niya yung app na mag-usap-usap muna tayo. So, ito yung framework, no? Paano siya sumusunod sa atin, yung what framework, 'di ba? Meron tayong agent, which is yung chef. Meron tayong recipe, which is yung workflow, yung markdown file, yung claude.md. At meron tayong tools, which is yung ginagamit na rin ni agent inside Claude Code, no? Siya na yung nagsasabi ng mga tools na gagawin natin. Pero pwede ka rin actually magbanggit ng mga tools na alam mo kung alam mo yung mga tools. Pero nga, dahil hindi mo alam, yung chef na yung, dahil matalino siyang chef, magaling siya magluto, alam niya na yung ingredients. Pero pwede mo rin sabihin sa kanya, oy, gusto ko yung ingredient, ang gamitin mo ito. Pero kung hindi mo alam, siya na yung pipili para sa'yo. Okay? So, ganun yung nangyayari dito in layman's term, no? In layman's term para mas maintindihan nyo ng ayan, no? 'Di ba? Nakikita nyo napupuno na yung left side natin, no? Nagkakaroon ng laman yung folder natin, yung workflow, yung tools, ayan, 'di ba? Balik tayo dito. Workflow, tools, agent. So, yung chef nakapili na ng tools na gagamitin niya. Ayan. Yan. Yan sinasabi ko, 'di ba? Para lang siyang nagbe-bake ng cake na siya na yung nagbe-bake. Ngayon, binibake niya, no, habang dumadaldal ako dito, ginagawa niya yung application natin. Siya yung nagko-code. So, hintayin lang natin niya siya, guys. Bigyan lang natin siya ng chance na magawa yung trabaho niya, makapag-bake ng cake. No? Ma-bake yung application na gawa natin para matrack natin yung expenses. So, nagko-code siya ngayon. So, madali lang to, guys. Sa totoo lang, it just needs practice. Oo, nung umpisa, hindi ko siya masyadong maintindihan kasi yung mga fina-follow ko mentor, mga Inglesero. So, syempre, nano-nosebleed ako, hindi ko masyadong maintindihan. Tsaka wala talaga akong alam sa technical na pagko-code. Ang alam ko lang is HTML. So, wala talaga yung mga Python, yung mga JavaScript. Wala talaga ako, hindi ako marunong bumasa ng mga codes na yan. Pero nga, dahil beginner friendly naman siya or normal person friendly, madali kang makakagawa ng application. Basta naiintindihan mo paano siya tumatakbo. Kagaya nito. Ito, paano siya tumatakbo, di ba? From a user, ikaw, to Claude Code Agent, yung chef, babasahin niya muna yung recipe mo, yung claude.md, ito yung recipe, ipaprocess niya yon sa tuwing mag-iutos ka sa kanya. Kunyari, oy, gawa mo ako ng app, babasahin niya yung claude.md, tapos sasabihin niya kung ano yung naiisip niya, ipaprocess niya dito. So, ganun lang siya tumatakbo. That's how simple it is. No? Ayan, so, may mga bash command pa, yes ka lang ng yes. Ako, yes lang ako ng yes, guys, eh. Ayan. Start a server, insert a test expense, verify API responses. Oh, yes. Ayan, dumadami na yung natin, yung nandito sa left side. Kasi pinaprocess niya eh. Di ba? So, basta sasabihin niya lang sa iyo kung ano yung kailangan niya. No, ayan. Sleep 3, localhost 500 API summary. Yes. Actually pwede mo i-automate yan eh. Edit automatically. Pero yun nga, pwede siyang i-automate automatically. Alam ko yung effort eh. Kaso nga lang, pagka in-edit automatically kasi guys, mas mataas bumawas ng token, no? Mauubos yung token mo. So kapag naka-Claude Pro ka lang, at naka-edit automatically yung parang hindi ka na kailangan madistorbo, mataas yung expense ng token. So, ang ginagawa ko, hinihintay ko na lang tanungin niya ako hanggang matapos siya. So, may mga ganun, no? May mga discrimination pa rin hanggang sa paggawa ng code. Pag marami kang pera, pwede mo siyang i-automate na,
na hindi tapos na siya na mababypass na, wag mo na akong tanungin, no? Gawin mo na lang, please. Parang pero nga, pag naka-edit effort high, mataas yung um, mataas yung pag-consume ng token. Ayan. So, to start it next time, go to localhost 8080. Ayan, nakagawa na siya ng application, guys. So, tapos na siya. Expense tracker. So, tingnan natin kung pasok sa kagustuhan natin yung ginawa niya. So, amount, expense tracker, dashboard. So, meron siyang dashboard na makikita mo yung daily spending mo, shopping, food and dining, transportation. So, for example, ayan, diba, nakalagay na. Galing ano. Di ba? Ang galing, ang bilis niya di ba? Hindi naman tayo nagpaka-genius. Siya yung nag-code. Di ba? So, kunyari, kumain tayo sa Jollibee, 250. Food, lunch at Jollibee, 518 record expense. O, di ba? Hindi, tanggalin muna natin lahat to. Clear natin lahat muna to. Kasi may existing na eh. For example, food dining, 500. Food dining, Jollibee. Ano ba spelling ng Jollibee, guys? Jollibee. Ayan. 500. Jollibee. Tapos, syempre, nanood ka ng cinema. 300. Oh. Tapos, nagbayad ka ng Meralco. 3,500. Utilities and bills, Meralco. So, ayan, no, meron ng record. So, makikita mo sa dashboard kung saan napupunta yung expense mo, no, daily spending, utilities, food, dining, entertainment. So, yan, nakagawa na siya ng guys, nakagawa na siya ng um tawag dito ng application. So, guys, minsan hindi mo alam na pwede mo siyang utusan minsan kasi sasabihin niya tapos na. So, pwede mo siyang utusan na please run this application so that I can see if it's working, no? Kasi minsan tapos na yung code pero nakakalimutan niya magbigay ng link dito, 'di ba? Para i-testing siya, 'di ba? I-testing 'to. So, then go to localhost 8080. So, pwede mo rin 'tong actually i-publish, no? So, pwede mo siyang tanong, how I can run this easily on my desktop? Kasi guys, ito, pag gumawa ka ng application, di ba, pwede mo siyang i-publish online using mga GitHub and Vercel. So, pero ito, kasi dahil expense tracker to, hindi natin alam siya, na hindi naman natin ito papagamit sa iba, tayo lang gagamit. So, pwede na natin siyang tanungin kung paano natin ito ma-access, no? Without using Microsoft Visual Studio Code. No? Hindi natin gagamitin tong VS Code. Kasi dito kasi pwede mo i-testing. Pero paano kung hindi ko i-on si VS Code? Paano kung gusto ko itong gamitin outside, diretso na? So, pwede yon, di ba? So, percolating daw. Ayan, percolating, accomplishing. Ayan. Ayan, desktop icon recommended. Okay. Python. Ayan, ito yung unang part, di ba? Paano natin i-run to na hindi natin to i-run? So, yan. Allow, right, yes, allow. Tapos mamaya, tuturuan ko naman kayo paano to i-upload online as an application. Yan, yes lang ng yes. Ni-yes ko lang yan ng ni-yes eh. Para para magamit natin. Gagawa siya ng ayan. Hindi gumana. Hoy, hindi gumana. Claude, niloloko mo yata kami eh.
enchanting, ayan, thinking, enchanting, wait lang. Naayos niya pa guys, so please bear with Claude Code, no? Pag magde-design kayo ng app, dapat medyo pasensyoso din kayo kasi maraming kayong time na iintayin, kaya kailangan dapat mas maganda na mas maayos pa. Sa umpisa pa lang guys, mas maayos na yung pagkaka ano nyo ng workflow. So dapat may claude.md file kayo, 'di ba? Lagi ko sinasabi, ito dito nagsisimula ang lahat sa claude.md file. So dapat meron kayong claude.md file. So kung gusto niyo yung claude.md file, mag-comment lang kayo diyan sa baba para ma-share ko sa inyo yung link, no? Para mas mapadali yung buhay nyo. Pero kung ayaw niya naman, okay lang. So yan, um, allow right to cam.com chat Godoy experience tracker. So gumagawa siya ng application guys eh. Oo, okay. Medyo matagal lang. Pero nakuha nyo naman po yung point ko, di ba? Yung Claude Code guys, ginagamit siya para makapag-automate, makapag-design ng app, makapag-design ng workflow na pwede mong gawin sa trabaho mo. Sa lahat ng pagkakataon sa trabaho mo, sa personal mong buhay, pwede kang gumawa ng mga application mo. Na kunyari, yung expense tracker, pwede mo naman tong gawin sa Excel, di ba? Pero bakit hindi ka gumawa ng app para at least yung expense mo mas mas ma-track mo siya easily. So build expense tracker app with analysis. So medyo nababagalan siya ngayon kasi ginagawa na niyang application. Kaya medyo matagal kasi pwede naman kasi dito i-run na natin, 'di ba? Pero gusto natin mas mapabilis kung paano natin siya gagamitin. Kaya pinapagawa natin siya ng application na pwedeng pindutin doon sa loob ng ating computer para hindi na tayo pupunta sa VS Code. Kasi ginagamit lang yung VS Code guide, guys, para gumawa ng app, para mag-test, pero hindi natin itong ginagamit para i-open yung app paulit-ulit. So, kailangan natin gumawa ng app doon sa computer natin na hindi natin i-open tong application na to na VS Code, yung open source editor natin. No? So, yeah, and plano ko rin guys gumawa ng Claude Code na another video about Claude Code, na Claude Code lang na mas detalyado kasi ito kasi parang beginner instructions lang natin to kasi para matapos natin yung training kasi nga hindi natin pwedeng sobrang, 'di ba? Kasi sobrang hirap, magiging 5 hours yung video. Paano naman na po? So, plano kong gumawa ng bagong video about Claude Code, na Claude Code lang. Hindi kasama yung Claude Chat, hindi kasama si Claude Cowork, si Claude Code lang sa isang video. So, if you want to get notified dun sa video na yon, mag-comment lang po kayo ng Claude Code, no? Claude Code. Yan. Okay. Gana ba? Ayan, okay, gumagana, no? So, yan. The server keeps running in the background until you start your Mac. If you want it back without relaunching the app, just open localhost AAT. Can you create me an icon or an app on my desktop to open?
Yan, magkikreate siya ng app. Yan, ang ginagawa ko sa kanya, nire-request ko na gumawa siya ng app, ng icon or app on my desktop to open this. Para doon ko na hindi ko siya i-open via URL, no? Para i-run yung local host na 8080. Tingnan natin kung gagawin niya yon. Yan, nag-install siya ng mga application, guys, na wala sa computer natin para ma-execute yung command. Yan, o. pip3 install pillow. A new release of pip is available. Ini-install niya. So, medyo matagal kasi nag-i-install siya ng app para ma-run yung utos natin. So, di ba? Sobrang talino niya. Hindi na natin kailangan mag-isip, ano ba yung kailangan nating app para i-run. So, siya na yung bahala. I generate a proper custom icon using Python, purple, gradient background matching the app's color scheme, bold, and a mini bar chart. Okay? So, yun daw yung gagawin niya. Tingnan natin. Ayan o, expense tracker. Ayan, nakagawa na siya ng app para clickable. Ayan, okay. So, nakagawa na siya ng application, guys. So, pag gusto kong i-open yung expense tracker ko, ito, i-open ko siya sa desktop ko. Yan, magagawa na siya dyan. So, ang tanong, guys, ito na yung final na tanong. Paano naman kung, paano naman natin to, dito, open natin to ulit. Ang tanong, guys, paano naman natin to i-upload in the internet para magamit ng mga kaibigan natin? No? Paano natin gagawin na gusto natin itong i-publish para magamit ng mga kaibigan natin sa internet? Okay. Pwede mo siyang utusan. Okay. Now, I want to publish this in the internet so my friends can use it. Do we need to use GitHub and Railway to do it? Kasi may tatawag na application na GitHub, guys. Si GitHub is doon mo ina-upload yung pinaka-folder mo, yung folder na nakikreate niya, 'di ba? Meron tayong folder. Itong mga files na to, pwede natin to i-upload sa internet para doon niya babasahin. Tapos ipapublish natin yung app gamit yung Railway or Vercel na siya yung mag-a-upload ng app para magamit siya sa internet, no? So, tinatanong ko kung pwede yun gawin para kung gusto mong i-share or i-publish yung application mo in the internet, magagawa mo. So, let's do that. No, kasi ito, nagagamit mo na siya sa desktop mo lang. Ang tanong, pwede ko ba siya i-share sa mga ka-teammate ko, 'di ba? Or sa mga friends ko or sa family members ko? Kasi darating yung panahon gagawa ka ng app for your teammates, sa company mo, sa client mo. So, paano? No? Paano mo gagawin 'yon? How should your friends use the app? Shared, everyone sees the same expenses. Separate, each friend has their own account. Each person logs in and only sees their own expenses. Requires adding user accounts and log in. Yes, submit answers. So, pinili natin na lahat ng tao
na mga friends or family, pwede sila mag-create ng account para dun sa expense tracker nila. So, tinanong niya tayo, di ba? So, pinili ko, gusto ko makagawa sila ng account isa-isa. So, medyo may katagalan. May katagalan to kasi medyo nagiging ano na yung gusto nating mangyari eh. Parang gumagrabe na eh. Pero yun nga, this is the end game eh. Di ba? Pag may ginawa kang app or may ginawa kang website, gusto mo syempre i-share yan sa friends and family mo para magamit nila kung useful talaga yan, di ba? Or kung gusto mo kumita, di ba? Minsan ginagawa yan para kumita ka na sinishare mo yung app mo, para bilhin ng ibang tao, di ba? Or if you're working for a company at marami kayong mga users, mga ka-teammates mo na gagamit ng application na i-develop mo, kailangan mo yan i-publish online. So, ang isa sa ginagamit para doon is yung tinatawag natin na madalas mo itong maririnig is yung GitHub. Ito si GitHub. Dito ina-upload yung tinatawag nating repositories, no? Ako nakapag-upload na ako ng isang repositories ko, yung ginagamit kong application para sa team namin, yung food diary tool. So, pakita ko siya sa inyo. Ito, meron akong food diary tool na na-upload. Ito, ginawa ko tong app para sa team namin para mas mabilis naming maintindihan yung mga kinakain ng client namin. No? I-upload lang nila dito yung mga screenshot or picture ng kinain nila sa pang-araw-araw. Dahil nagno-note sila sa notebook, pipicturan lang nila, tapos i-evaluate na nung app na to. Yon. So, pinublish ko siya online. So, ginamit ko tong GitHub, no? Pero ngayon, nire-request natin si Cloud Code na mai-upload siya sa GitHub and then gagamit tayo ng application which is yung Railway. Ito, railway.com para ma-ship software peacefully, no? Ang tinatawag na ship, ibig sabihin para ma-deploy mo online yung software mo. So, right now, meron tayong deployed na software na yung isa, yung ginagamit natin doon sa yung pinakita kong application kanina, yung pang ano na mga food diaries. So, itatry natin i-ship yung software. So, yan, no? Nag-iisip pa siya. Yan, baking. So, sa mga nahihirapang intindihin yung pinag-uusapan natin, ulit-ulitin nyo lang po yung video, no? I-bookmark nyo at mag-take down kayo ng notes para mas madali nyo pong maintindihan. Kasi naiintindihan ko kasi nung umpisa, sobrang hirap po talaga na pumasok sa utak ko to kasi unang-una, hindi ko alam talaga paano mag-code at hindi ko alam yung mga terminologies kung paano gawin yung isang application. So, hindi ko alam yung kailangan ng Cloud.md, ano ba yon? Kailangan ng GitHub, ano ba yon? Repositories, ano ba yon? Palaman ba yun sa tinapay? So, makikita mo dito, you use 90% of your session limit, resets in 2 hours. Ayan, na-maximize na ata natin yung token. Ito yung sinasabi natin guys na darating yung point na ma-maximize mo yung token mo sa araw na to. So, nagre-reset naman yan. So, nakita nyo, resets in 2 hours. So, pag hindi natin to natapos, mamaya tatapusin ko yung video. No? Kasi, sobrang dami na natin ginawa. Tapos, ginamit ko pa siya kagabi. Kaya, naubos yung token ko. No? Ayan, 90% of your session limit. Ayan, 92% na daw. Yung nagagamit ko. Mamaya 2 hours, magre-reset na daw. Naubos na kasi ang dami nating ginawa ngayon. Tapos pinagplanuhan ko pa to kagabi kung paano ko i-run yung video, paano ko siya i-record. So nag-training pa ako sa sarili ko ng structure, paano ko siya ayun. So nag-test ako, kaya gumamit ako ng token. Kaya mamaya siguro matatapos ko tong video na to if ever na maubos natin yung session limit, no? Pero tingnan natin, baka matapos na to, video na to, na hindi natin kailangan mag-reset. So, smoke test the whole thing I locally, yes. Ayan. So, tinatry niya ngayon na i-publish sa GitHub, no?
Ayan. Push to GitHub. Ayan. Go to github.com, click new repository, name it expense tracker, create repository, keep it private if you want. Run these two channel commands in terminal, replace the URL of yours. So, punta daw tayo sa GitHub, new, tapos pangalan natin expense tracker, ayan. Tapos, create yung description. This is a expense tracker. Tapos, choose visibility. Pwede kang iset mo siya as private kasi hindi naman natin ito ipa-publish online para makita ng iba. Create repository. Ayun na, nagawa na natin. Okay, ano yung susunod? Run these two commands in the terminals, replace the URL of yours. So, gagawa tayo ng bagong terminal. Yan. Pag gumawa ka ng terminal, control, tapos yung parang ano sa taas, yung katabi ng number 1 na icon, sa left side ng number 1 sa keyboard nyo, para makagawa kayo ng terminal. Or, terminal, new terminal. Yan o, yung ganong icon. So, ipe-paste daw natin itong dalawang command, itong cd, paste, repository not found, git, remote, GitHub, use your git. Kung may problema kayo, i-screenshot nyo lang tapos upload nyo sa kanya. No, ganun ko siya ginagawa. Kunyari, meron ako hindi maintindihan. This shows ang GitHub username ko ay ito. Chad Godoy hash expense tracker. So, yan. Pakita nyo sa kanya. Kasi tinatanong niya. Okay. Once you tell me your GitHub username or press the repo URL that GitHub gives you after I run it. Yan, in-upload ko lang no kung ano yung username ko. And then, so ganun ginagawa ko guys pag nahihirapan ako, in-screenshot ko lang, no. So yan. Push now to susunod daw. Now go to railway.app and follow these steps. Sign up and log in with your GitHub account. New project, deploy from GitHub repo, select expense tracker. Kunyari, railway, new project, GitHub repository, hindi yan. Ba't hindi ko makita? I cannot see, I can see my expense tracker. Ayan. Click Configure GitHub app to grant it access to expense tracker. It will open GitHub, scroll repository, or choose all repositories, click Save, and come back to Railway and hit refresh. It will open. Configure GitHub app. Ayan, no? Medyo may pagka-techie na tayo, guys. Tumiteki na. Sumasakit na yung ulo ko. Ayan. So, pindutin mo to.
Tapos, anong gagawin natin dito? Anong sabi dyan? Railway GitHub only has access. Click configure GitHub app to grant it access to expense tracker. Okay, paano? What? Pakita mo lang, sa tanungin mo ano yung kiklik ko. Ganun lang, guys. What to click here. Screenshot yun yung screen nyo. Tapos i-guide niya kayo, guys. Ganyan lang siya. So, syempre, ako, pwede ko namang hulain, di ba? Pero dahil nagmamadali tayo, hindi ko alam pipindutin ko. Ayan. Nothing to click here. Your code is GitHub successfully. Now go back to Railway. Back on Railway, click configure GitHub app. Configure GitHub app. Ayan. Verify email. Mag-i-email daw siya sa atin. Ayan. Verify. Permissions. Select repositories. Expense tracker. Save. Okay. So, ganun lang pala yan. Refresh tayo. Ayan, lumabas na. Yan, food diary, expense tracker. Yan na. So, time to upgrade. No? Free plan, resource creation has been exceeded. So, 7-day log history. So, kailangan ko daw tawag doon? Kailangan ko daw tapos na yung free plan ko. Saan na yun? Ito ba? Wait lang. Ba't dalawa? Service online. Hindi na pwede kasi may bayad. Tingnan natin kung kaya niyang i-deploy. Ewan ko kung pwede pa kasi. Meron akong free plan lang yung gamit ko eh. Titignan natin kung pwede. Wala yata. Hindi na yata pwede. Kasi dalawang, tay. Wala na. Ano tayo? Kailangan na natin magbayad. Wala po kaming pera. Please, huwag mo na akong pagbayarin. YouTube tutorial lang naman po ito eh. Agent is now billable. Yan. Yan guys, no? Yan, nahayaan ko lang na tignan natin kung ma-resolve niya yung issue. The login needs a browser. I can open that for you, but I can deploy everything once you give me a Railway token. Here's how to get it. Railway app, account setting, create token. Okay. Token daw, settings. Railway app, saan na yan? Railway app, account settings.
Punta tayo sa Railway app, account settings, tokens. You have no tokens yet. Workplace, Chad Godoy, Harsh Project, new token, API token for expense tracker. Yan. Okay, meron na tayo. Copy natin to. Ayan. No, copy daw yung token doon. Yan, di ba? Nakikita nyo, hindi ako masyadong expert, pero nakagagawa natin ng paraan. Di ba? Yun yung mahalaga doon, magawa ng paraan. Sinusunod ko lang yung inuutos niya kasi yun lang naman talaga dapat ang gagawin. The token is being accepted. It may have been project token instead of an account token. Let's get right this one. Railway app, profile picture, click account setting, click tokens, new token, create, copy the token and paste it here. Make sure you're in account setting, not inside specific project. Ayan, nagkamali daw ako. Okay. Sige, ulitin natin. Account settings. Yan, di ba? Token. Ano yung pipindutin ko? Pakita natin yung screenshot. Di ba? Kasi marunong siya eh. Di tayo marunong eh. Pakita natin yung screenshot. What to click here. Di ba? Ayan. So, you already have a token there. Expense tracker ending. That's one you shared, but it's not working with CLI. Let me try a fresh one. Type deploy in the name field. Type deploy in the name field. Deploy. Change workspace from no workspace to Chad Godoy Harsh projects. Ayan. And click create, copy the full token. Ayan. Paste it here. Yan. Diba? Allow. Naririnig nyo, napapa-inhale exhale ako. Kasi hindi ko naiintindihan yung ginagawa ko. Pero nakagawa tayo ng app. Di ba? Yan lang yun. Yes lang ng yes, guys. Dahil di naman natin naiintindihan yung ginagawa niya, wala tayong ibang gagawin kundi mag-yes. Yan, 95% na guys, mapupuno na. Tignan natin kung matatapos natin tong video. Sana matapos natin. Diba? Expense tracker lang, nahihirapan tayo. Ayan, di ba? Anong sinasabi niya? Create the project. Both tokens are being rejected by Railway API. This is likely because the account is on trial
and Railway restricts API access until a payment method is added. The fastest part at this point is through Railway UI. It's actually only 4 clicks. So, parang kailangan talaga natin magbayad, guys, para ma-deploy natin. So, kasi yan new project, upgrade to hobby ang susunod, di ba? So, wala eh. Hindi natin ito matatapos kasi unang-una, ayaw natin magbayad. Pero kung i-deploy natin yung app, ito yung gagawin natin, no? Secret key expense tracker. Click on the expense tracker service, the web one, not the DB variables, and click add variable para makapag-generate tayo ng domain. Kaso nga lang guys, ayaw ko magbayad ngayon, kaya hindi natin gagawin. Pero yun lang naman ang kailangan eh. Kasi ngayon, pinagbabayad niya tayo. Ayan, upgrade to create a new project. Limited lang yung magagawa natin sa free trial talaga. No? So, hindi na natin siya i-upload or ipapublish kasi kailangan ko magbayad. Pero yun nga, pagkatapos nun guys, ang mangyayari kasi dyan ay magkakaroon na tayo ng app. So, isa lang pala yung ina-allow para makapag-practice. Ginagamit ko na siya para sa company namin, no? Naka-try na. So, ito yung magkakaroon tayo ng app, no? Link, no? Para magamit yung app natin online. So, yun na talaga yung last part. Pero yun nga, hindi natin gagawin yun kasi magbabayad pa ako. So, ayoko na magbayad. Pwede ka naman gamitin na yung desktop app, no? Ito, ginawa niya na ako ng desktop app dito. Kunyari ito. Para magamit ko siya. Ayan, no? Nagagamit ko naman na siya eh, di ba? Sa akin lang, di ba? Sign up, sign in, no? Pwede ako mag-sign up. chadgodoy@gmail.com, tapos password, pwede akong gumamit ng password, create account, ayan. So, nagagamit ko na siya sa akin, sa loob lang ng computer ko, pero hindi ko pa siya napapublish. Pero yun nga, hindi na natin siya ipapublish guys, so this is going to be the end of the tutorial natin. So, kung meron kayong tanong guys, or meron kayong gustong itanong sa akin, kindly leave the comment na lang po kung natapos nyo tong video na to. And comment kayo ng Claude Code din para mabigay natin yung kung ano ba yung gusto nyo, yung Claude.md file, no? I-paste natin dyan para makasunod kayo. So, yun lang po guys, and have a nice day po. Thank you for watching this tutorial and sana nakatulong po sa inyo. Don't worry, gagawa po ako ng bagong tutorial na focusing lang po sa Claude Code para mas mapabilis natin at syempre, mas gagaling na tayo, no, sa susunod. Salamat po and have a nice day.